Ang tanging trabaho mo dito ay maging anino. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Malinaw? Ang mga salitang yon, sinabi sa isang boses na kasing lamig ng marmol na sahig ng mansyon, ang tumatak sa isip ni Leah. Ingay. Iyon ang salitang pinagbawalan sa lugar kung saan ang katahimikan ay parang isang mabigat na kumot na bumabalot sa lahat. Isang malaking pagkakamali yata ang pagpunta niya rito. Ilang minuto pa lang ang nakalipas mula nang una niyang matanaw ang dambuhalang gate na bakal. Bumukas iyon ng walang tunog na parabang isang bibig na nag-aanyaya sa kanya papasok sa isang lugar na matagal nang kinalimutan ng mundo. Ang hardin sa loob ay perpekto. Bawat damo ay gupit. Bawat halaman ay nakahanay, ngunit walang buhay. Walang huni ng ibon, walang kahit isang paru-paro. Para itong isang larawan sa isang mamahaling libro, maganda, pero hindi totoo. Pagpasok niya sa loob ng mansyon, ang pakiramdam ay lalong lumamig. Ang lahat ay malinis, makintab, at nakaayos. Ngunit ang katahimikan ay nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang marahang pagdrag ng sarili niyang sapatos sa sahig at ang kabog ng sarili niyang dibdib. Dinala siya ng isang matandang kasambahay, si Manang Flora, sa opisina. Bago siya iwan nito, may ibinulong ito sa kanya, mga matang pagod na, at tila ba may gustong sabihin pero hindi masabi. Mag-iingat ka, Hija. Ang katahimikan sa bahay na to may sariling bigat. At ngayon, kaharap niya ang may-ari ng bigat na yon, si Don Ricardo de Villa. Nakaupo ito sa likod ng isang malaking lamesa na gawa sa maitim na kahoy. Matangkad, balingkinita ng katawan, at may itsurang parang inukit ng isang dalubhasang iskultor. Ngunit ang mga mata nito ay malamig, walang emosyon. Hindi man lang siya nito tinitingnan. Ang mga mata nito ay nakatutok sa mga papeles sa harapan niya na para bang mas importante pa yon kaysa sa taong nasa harapan niya. Leah Santos, sabi nito. Ang boses ay direkta at walang anumang init. Ayon sa records mo, may karanasan ka sa pag-aalaga ng mga bata. Tumango si Leah, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Opo, sir. Hindi ito ordinaryong trabaho, Miss Santos. Sa wakas ay itinaas nito ang kanyang tingin. Sandali lang, pero sapat na yon para maramdaman ni Leah ang tindi ng kalungkutan sa mga mata nito. Isang kalungkutan na pamilyar sa kanya. Ang mga anak ko, sila ay espesyal. Hindi na nito kailangang ipaliwanag. Alam na niya. Iyon ang dahilan kung bakit siya nag-apply. Hindi sila nakakarinig. Pagpapatuloy ni Ricardo, bumalik ang tingin sa mga papel. Ang kailangan nila ay isang taong magbabantay sa kanilang kaligtasan. Isang taong susunod sa mga patakaran. Isang taong hindi magdadala ng gulo sa pamamahay na ito. Bawat salita ay parang isang patak ng yelo. Gustong sabihin ni Leah na hindi lang bantay ang kailangan ng mga bata. Kailangan nila ng higit pa roon. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Kailangan niya ang trabahong ito para sa pamilya niya, para sa sarili niyang kapayapaan. Pagkatapos ng ilang tanong na sinagot niya ng maikli at may pag-iingat, tumayo si Don Ricardo. Iyon na yata ang hudyat na tapos na ang lahat. Tapos na ang kanyang pag-asa. Pero habang papalabas siya ng opisina, kasunod ang tahimik na si Manang Flora, napahinto si Leah. Sa isang malawak na bintanang salamin na tanaw ang hardin sa likod, nandoon sila. Ang kambal, si Leo at si Luis. Nakaupo sila sa magkahiwalay na duyan, hindi gumagalaw, nakatingin lang sa malayo. Ang kanilang mga mukha ay perpekto, parang mga anghel, pero ang kanilang mga mata ay blanko. Walang kislap, walang buhay. Para silang mga manika na maingat na inilagay doon para maging palamuti sa isang malungkot na hardin. Sa sandaling iyon,
Hindi na ang pangangailangan sa pera ang nagtulak kay Leah. Hindi na ang utang na loob sa pamilya. Isang pamilyar na kirot ang tumusok sa kanyang puso. Nakita niya sa kanila ang kanyang nakaraan. Nakita niya sa kanila ang kapatid niyang si Bunso. Ang ngiti nitong hindi niya na muling masisilayan. Isang butil ng luha ang nagbadyang pumatak mula sa kanyang mata, pero mabilis niya itong pinigilan. Hindi siya iiyak. Kailangan siya ng mga batang ito. At kailangan niya sila. Bumalik siya sa harap ng pinto ng opisina. Kumatok siya, kahit nanginginig ang buong katawan niya. Bumukas ang pinto at muli siyang hinarap ni Don Ricardo. Ang mukha ay nagtatanong at bahagyang naasar. "Sir?" sabi ni Leah. Sa pagkakataong ito, may determinasyon sa kanyang boses. "Tinatanggap ko po ang trabaho. Susundin ko po ang lahat ng patakaran ninyo." Tinitigan siya ni Don Ricardo ng matagal na para bang sinusuri ang kanyang kaluluwa. Isang mahabang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. At doon na binitiwan ni Don Ricardo ang mga salitang yon. Ang mga salitang babala na magiging kulungan niya sa mga susunod na araw. "Ang tanging trabaho mo dito ay maging anino. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Malinaw?" Tumango si Leah habang sa loob-loob niya ay may isang pangakong sumisibol. "Gagawin ko ang lahat para sundin kayo, sir," isip niya. Pero ang katahimikan sa bahay na ito? Babasagin ko. Mula sa malamig na asul na liwanag ng mga monitor sa kanyang opisina, pinapanood ni Don Ricardo ang bawat galaw sa loob ng kanyang pamamahay. Ito ang kanyang santuaryo, ang kanyang control room. Dito, kaya niyang makita ang lahat nang hindi niya kailangang lumapit, nang hindi niya kailangang makaramdam. Sa monitor na may numerong 7, ang playroom, nandoon si Leah Santos, isang batik ng matingkad na kulay sa isang mundong matagal nang nawalan ng sigla. Nakaupo ito sa sahig, pinalilibutan ng mga laruang hindi nagagalaw sa loob ng maraming taon. Maingat niyang inayos ang mga makukulay na building blocks, sinusubukang bumuo ng isang tore. Nasa magkabilang gilid niya sina Leo at Luis, nakaupo lang, mga matang nakatingin sa kawalan. "Tingnan niyo, Leo, Luis." Naririnig ni Ricardo ang boses ni Leah mula sa isang maliit na speaker, mahina at pilit pinatatamis. "Gawa tayo ng pinakamataas na castle." Walang reaksyon mula sa kambal. Kinuha ni Leah ang isang maliit na laruang kotse at pinaandar ito sa sahig. Vroom, vroom, ayan na ang mabilis na sasakyan. Katahimikan pa rin. Isang inis na hindi niya maintindihan ang nagsimulang kumulo sa loob ni Ricardo. Anong ginagawa ng babaeng to? Hindi ba nito naintindihan ang mga patakaran? Ingay. Nagdadala ito ng ingay sa isang lugar na pinaghirapan niyang patahimikin. Isang ingay na walang saysay dahil wala namang nakakarinig. Pinatay niya ang audio. Mas mabuti. Ang gusto lang niyang makita ay ang imahe. Ang patunay na ligtas ang kanyang mga anak. Pero kahit sa katahimikan ng monitor, ang mga galaw ni Leah ay tila sumisigaw. Ang kanyang pag-asa, ang kanyang pagsisikap. Lahat iyon ay isang gulo, isang pagwasak sa kaayusang matagal na niyang binuo. Napabuntong hininga siya at tumalikod mula sa mga monitor. Ang tingin niya ay apadako sa bintana, sa hardin kung saan nakaupo ang kambal kanina. Bigla, ang hardin sa kanyang paningin ay nagbago. Ang katahimikan ay napalitan ng halakhak, isang pamilyar, matamis na halakhak na yumanig sa kanyang kaluluwa. Ang kulay abong paligid ay biglang napuno ng sikat ng araw. Nandoon si Clarissa. Nakatayo sa gitna ng hardin, ang mahaba niyang buhok ay sumasayaw sa hangin. Suot niya ang paborito nitong puting bestida. Tumatakbo siya. Hinahabol ang 2 paslit na masayang tumitili habang tinatakasan siya. Sina Leo at Luis, mga batang nakakarinig pa, mga batang tumatawa pa. "Habulin mo kami, Mama!" Sigaw ng isang maliit na boses sa kanyang alaala. "Mahuhuli ko kayo."
Sagot ni Clarissa. Ang kanyang tawa ay musika sa pandinig ni Ricardo. Nakaupo siya noon sa bench katulad ngayon. Pinapanood ang kanyang perpektong pamilya. Ang kanyang perpektong buhay. Ang init ng araw sa kanyang balat ay kasing init ng pagmamahal sa kanyang puso. Isang malakas na katok sa pinto ang biglang gumising sa kanya mula sa panaginip. Bumalik ang lamig, bumalik ang katahimikan. Nawala si Clarissa. "Pasok!" sabi niya. Ang boses ay mas garalgal kaysa sa inaasahan niya. Bumukas ang pinto at pumasok si Beatrice, ang nakababatang kapatid ni Clarissa. Maganda, elegante, at laging may dalang isang aura ng pagkontrol. Sa kanyang mga kamay, may dala itong isang malaking leather-bound photo album. "Ricardo," bati nito. Ang ngiti ay matamis, ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. "I was in the area. Naisip kong dalawin ka at ang mga bata." Tumango lang si Ricardo bilang sagot. Inilapag ni Beatrice ang album sa lamesa ni Ricardo. "Dinala ko to para maalala natin siya." Binuksan nito ang album sa isang pahina kung saan may isang malaking litrato ni Clarissa na nakangiti ng napakatamis. She was perfect, wasn't she? Hindi sumagot si Ricardo. Itinuon niya ang kanyang pansin pabalik sa mga monitor. "Sino yang babaeng yan?" tanong ni Beatrice. Ang kanyang tingin ay nasa monitor number 7 na rin. Ang tono niya ay biglang naging matalim. "Ang bagong yaya," maikling sagot ni Ricardo. "Mukhang simple," sabi ni Beatrice. May bahid ng pangmamaliit. Tumayo ito. "Pupuntahan ko lang ang mga bata." Hindi siya pinigilan ni Ricardo. Alam niyang wala siyang magagawa. Pero sinundan niya ng tingin si Beatrice sa mga monitor. Nakita niya itong pumasok sa playroom. Nakita niya ang pekeng ngingiti ni Beatrice nang harapin nito si Leah. "Hi, ikaw pala ang bago." "Good afternoon po, ma'am." Magalang na sagot ni Leah, bahagyang napatayo. Ang mga mata ni Beatrice ay nilibot ang buong kwarto na para bang naghahanap ng kahit anong mali. At nakahanap nga ito. Isang plorera sa isang maliit na mesa sa gilid ay naisog ng ilang pulgada mula sa gitna. "Alam mo," sabi ni Beatrice habang inaayos ang plorera, hindi nakatingin kay Leah. "Si Clarissa ang ate ko. Napaka-meticulous niya sa lahat ng bagay. Ayaw niya ng kahit anong wala sa lugar. It signifies chaos," she used to say. "Pasensya na po, ma'am. Ayusin ko po." Nahihiyang sabi ni Leah. "It's okay," sabi ni Beatrice. Sa wakas ay tiningnan si Leah mula ulo hanggang paa. "I'm sure you'll learn. Mataas ang standard sa pamamahay na ito." Pagkasabi niyon, lumuhod ito sa harap ng kambal. Hinaplos ang kanilang mga buhok at hindi na muling pinansin si Leah. Pinanood ni Ricardo ang buong eksena. Nakaramdam siya ng inis kay Beatrice, pero mas nakaramdam siya ng inis kay Leah. Bakit kailangan itong guluhin ang ayos ng mga bagay? Bakit kailangan itong bigyan si Beatrice ng dahilan para magsalita? Maya-maya, bumalik si Beatrice sa opisina. Ang mukha ay seryoso. Isinara niya ang pinto. "Ricardo," sabi niya sa isang nag-aalalang boses. "I'm worried." "Tungkol saan?" "Sa kanya." Tumuro si Beatrice sa direksyon ng playroom. "Hindi ko gusto ang pakiramdam ko sa kanya." "Beatrice, she's just a nanny, a shadow. Iyon lang ang kailangan ko." Lumapit si Beatrice sa kanya. Ang mga mata ay puno ng kunwaring pag-aalala. Hinawakan nito ang kanyang braso. "Alam kong nasasaktan ka pa rin, Ricardo. At gusto ko lang protektahan ka at ang mga bata. Ayokong may pumasok dito na magdadala lang ng mas maraming gulo." Hinila ni Ricardo ang kanyang braso. "Kaya kong hawakan ang mga bagay-bagay." Tumango si Beatrice, pero bago ito tumalikod para umalis, may ibinulong itong huling mga salita. Mga salitang parang laso na dahan-dahang ipinatak sa kanyang isipan. "Mag-ingat ka sa mga ganyang klaseng babae, Ricardo. Masyadong simple, pero mukhang maraming tinatago." Isang linggo ng parang multo si Leah sa loob ng mansyon.
Sinunod niya ang bawat utos. Naging anino siya, gaya ng sinabi ni Don Ricardo. Naglilinis siya ng walang tunog. Naghahanda ng pagkain na iniiwan lang sa labas ng silid ng kambal. Nagbabantay siya mula sa malayo, pero bawat araw, mas bumibigat ang kirot sa kanyang dibdib. Dahil sa isang linggong iyon, wala siyang nakitang pagbabago kina Leo at Luis. Blanko pa rin ang kanilang mga mata, tahimik pa rin ang kanilang mundo. At ang katahimikan na yon ay unti-unting pumapatay sa pag-asa sa loob niya. Ngayong hapon, habang pinagmamasdan niya ang kambal na nakaupo sa damuhan, hindi naglalaro. Nakaupo lang. Naramdaman ni Lia ang pamilyar na pag-init ng kanyang mga mata. Hindi niya nakaya. Napayuko siya at napahawak sa kanyang dibdib. Ang alaala ng kanyang kapatid ay bumalik na parang isang alon, malakas at mapanakit. Naalala niya kung paano sila maglaro ni Bunso. Hindi man nila marinig ang musika, nararamdaman naman nila ito. Ang tibok, ang ritmo ng puso. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideyang mapanganib. Isang ideyang labag sa pinakamahalagang utos sa bahay na ito. Huwag gumawa ng ingay. Pero paano kung ang ingay ay hindi naririnig, kundi nararamdaman? Nanginginig ang mga kamay ni Lia habang kinukuha ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa. Mabilis siyang naghahanap ng kanta sa kanyang playlist. Isang kantang luma na, pero malakas ang bass. Isang kantang madalas nilang sayawin ni Bunso. Tumingin siya sa paligid. Ang mansyon ay tila isang natutulog na higante. Alam niyang nasa loob ng kanyang opisina si Don Ricardo. Malamang, pinapanood na naman siya nito sa mga kamera. Bahala na, sabi niya sa sarili. Hindi niya nilakasan ng volume. Sakto lang. Pagkatapos, ipinatong niya ang cellphone sa ibabaw ng damuhan. Dumagundong ang mahinang tunog mula sa speaker, pero ang mas mahalaga, ang vibration. Ang tibok ng musika ay gumapang sa lupa. Humugot ng malalim na hininga si Lia. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at nagsimula siyang sumayaw. Hindi ito isang magandang sayaw. Hindi ito pang-entablado. Ito ay isang sayaw na galing sa puso. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang kanyang katawan na gumalaw kasabay ng ritmo na nararamdaman niya sa kanyang mga paa. Umikot siya, tumalon, iwinagayway ang kanyang mga braso. Isinayaw niya ang lahat ng kanyang lungkot, ang lahat ng kanyang pangungulila, ang lahat ng kanyang pag-asa. Para sa mga mata ng iba, isa lamang siyang babaeng nawawala sa sarili sa gitna ng isang tahimik na hardin. Ngunit hindi para sa lahat. Naramdaman ni Leo ang isang bagay na kakaiba, isang mahinang panginginig sa ilalim ng kanyang mga palad na nakasayad sa lupa. Iyon ay bago, iyon ay iba. Itinaas niya ang kanyang ulo at sa unang pagkakataon, sa loob ng isang linggo, may nakita siyang gumagalaw. Si Lia, sumasayaw. Tinapik niya ang kanyang kapatid. Itinuro niya si Lia. Parehong napatingin si Luis. Ang kanilang mga blangkong mata ay unti-unting nagkaroon ng kuryosidad. Dahan-dahan, tumayo si Leo. Maingat siyang lumapit sa cellphone na nasa damuhan. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw nito. Naramdaman niya ang malakas na vibration, ang tibok. Napangiti siya. Isang maliit, halos hindi makitang pagngiti. Pero para kay Lia, na ngayon ay nakatingin na sa kanila, ang ngiting iyon ay kasing liwanag ng araw. Lumapit na rin si Luis. Ginaya niya ang kanyang kapatid. Pagkatapos, tumingin sila kay Lia. Huminto sa pagsayaw si Lia. Ngumiti siya sa kanila. Isang nangiting totoo at puno ng pag-anyaya. Dahan-dahan, sinimulan niyang igalaw muli ang kanyang mga kamay. Sinusundan ang ritmo ng musika. Sinubukan ni Leo na gayahin siya. Ang kanyang mga galaw ay clumsy at wala sa tiyempo, pero nandoon ang pagsisikap. Ginaya rin siya ni Luis. At bigla, ang dalawang batang parang estatwa ay nagsimulang gumalaw. Nagsimula silang tumawa.
Hindi ito isang tawang may tunog. Ito ay isang tawang tahimik. Ang kanilang mga balikat ay umuuga. Ang kanilang mga bibig ay bumubuka sa isang purong pagpapakita ng kagalakan. Isang kagalakan na matagal nang ibinaon sa ilalim ng katahimikan. Hindi na napigilan ni Leah ang kanyang mga luha. Tumulo ang mga ito sa kanyang pisngi, mga luha ng ligaya, ng tagumpay. Sa itaas, sa balkonahe ng kanyang opisina, nakatayo si Don Ricardo. Nakahanda na siyang umalis para sa isang meeting. Dala na niya ang kanyang itim na leather briefcase. Ngunit nang masilip niya ang nangyayari sa hardin, nabitawan niya ito. Lagabog. Ang tunog ng pagbagsak ng briefcase sa sahig ay ang tanging ingay na bumasag sa katahimikan ng mansyon, pero hindi niya iyon narinig. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga anak na hindi niya na nakitang ngumiti simula ng araw na yon. Ang kanyang mga anak na tumatawa. At sa gitna ng lahat, ang babaeng sinabihan niyang maging anino. Ang babaeng lumabag sa kanyang pinakamahalagang utos. Ang babaeng nagbalik ng kislap sa mga mata ng kanyang mga anak. Nakatitig lang si Ricardo. Ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok. Ang kanyang mukha, na laging isang maskara ng lamig at kontrol, ay nagpakita ng isang emosyong matagal na niyang hindi naramdaman. Pagkagulat, pagkalito, at isang bagay na hindi niya maamin sa sarili. Paghanga. Nag-angat ng tingin si Leah na para bang naramdaman niyang may nakamasid. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang distansya sa pagitan ng hardin at ng balkonahe ay malayo. Pero sa sandaling iyon, parang magkaharap lang sila. Nakita ni Leah ang pagbabago sa mukha ni Ricardo. Hindi na ito galit. Hindi na ito malamig. Ito ay isang bagay na mas komplikado. Isang bagay na bago. At sa bagong emosyong yon, isang maliit na binhi ng pag-asa ang muling nabuhay sa puso nilang dalawa. Hindi na mabilang ni Ricardo kung ilang beses niyang pinanood ang recording. Sa screen ng isa sa kanyang mga monitor, paulit-ulit na sumasayaw si Leah. Paulit-ulit na lumalapit sina Leo at Luis. Paulit-ulit silang tumatawa. Isang tahimik na pagsabog ng kagalakan na sumisira sa lahat ng pader na itinayo ni Ricardo sa paligid ng kanyang puso. Rewind. Play. Rewind. Play. Para siyang isang siyentipiko na sinusuri ang isang kababalaghang hindi niya maintindihan. Paano? Paano nagawa ng isang simpleng babae sa loob lamang ng ilang araw ang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon? Ang bawat ngiti ng kanyang mga anak sa screen ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Isang paalala ng kanyang pagkukulang. Isang paalala ng lahat ng nawala. Dahil sa panonood na iyon, nagsimula ang isang bagong ritual para kay Ricardo. Hindi na lamang niya binabantayan si Leah para sa kaligtasan ng mga bata. Pinagmamasdan na niya ito. Pinag-aaralan. Nakita niya ito isang hapon nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Akala niya ay tatakbo si Leah sa loob ng bahay kasama ang mga bata. Pero hindi. Itinuro ni Leah ang mga kamay ng kambal sa labas ng bintana, sa ilalim ng bubong ng terasa, para maramdaman nila ang bawat patak ng ulan sa kanilang mga palad. Pagkatapos ay idinikit niya ang mga kamay nito sa kanilang mga dibdib, na para bang sinasabing, ito ang tunog, ito ang pakiramdam. Isang araw naman, nakita niya si Leah na may hawak na isang malaking pulang lobo. Hindi ito para paglaruan. Pinapwesto niya ang mga bata sa harap niya. Hinawakan niya ang lobo at idinikit ito sa pisngi ni Leo. Pagkatapos, nagsalita siya, o mas tamang sabihing, kumanta siya ng malapit sa lobo. Napanood ni Ricardo sa close-up view ng camera kung paano manlaki ang mga mata ni Leo. Naramdaman nito ang vibration ng boses ni Leah sa pamamagitan ng manipis na balat ng lobo. Isang bagong paraan para marinig ang isang tinig. Ginawa rin niya ito kay Luis na napahagik-gik at sinubukang yakapin ng lobo. Ang mga lihim na sandaling ito
ay naging isang bagay na hindi maipaliwanag ni Ricardo. Isang bagay na inaabangan niya. Isang bagay na nagbibigay ng kakaibang init sa malamig na takbo ng kanyang araw. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari noong gabing iyon. Karaniwan, ang hapunan sa Mansyon de Villa ay isang malungkot na pangyayari. Si Ricardo ay kumakain mag-isa sa mahabang lamesa sa dining hall. Ang kambal ay kumakain sa kanilang playroom, pinapakain ng dating yaya at ngayon ay ni Leah. Iyon ang sistema. Iyon ang kaayusan. Ngunit ngayong gabi, habang naghihintay si Ricardo sa kanyang pagkain, nagulat siya nang makitang pumasok si Leah sa dining hall. Kasunod niya sina Leo at Luis. Malinis ang mga ito, nakabihis ng pantulog. At sa unang pagkakataon, mula nang mamatay si Clarissa, umupo sila sa hapagkainan. Si Leo sa kanan ni Ricardo, si Luis sa kaliwa. Ang mga upuang matagal nang bakante. Umupo si Leah sa tapat nila, sa kabilang dulo ng lamesa na para bang doon siya nararapat. Walang nagsalita. Paano nga ba sila mag-uusap? Pero ang katahimikan sa hapagkainan ngayon ay iba. Hindi ito ang karaniwang mabigat at malungkot na katahimikan. Mayroon itong buhay. Nakita ni Ricardo kung paano tinuruan ni Leah ang kambal na gumamit ng kubyertos ng maayos. Nakita niya kung paano silang nginitian ni Leah sa tuwing may gagawin silang tama. At nakita niya, sa gilid ng kanyang mga mata, kung paano sumusulyap sa kanya ang kanyang mga anak. Naghihintay, nagmamasid. Hindi alam ni Ricardo ang gagawin, nanatili siyang tuwid, formal, at tahimik na kumakain. Ngunit sa loob niya, isang digmaan ang nangyayari. Isang bahagi niya ang gustong manatili sa kanyang malamig na mundo. Pero may isang bahagi, isang maliit na bahaging unti-unting lumalaki, na gustong maging bahagi ng eksenang ito. Gabi na nang matapos ang kanyang trabaho. Pagod na pagod siya. Ang araw ay puno ng mga numero at desisyon, pero ang isip niya ay laging bumabalik sa mga imahe mula sa mga monitor. Habang naglalakad siya sa pasilyo, patungo sa kanyang silid, napansin niyang may bahagyang liwanag na nagmumula sa sala. Dahan-dahan siyang sumilip. At nandoon si Leah, nakatulog sa sofa. Ang isang braso ay nakalaylay sa gilid, ang isa naman ay nasa ibabaw ng isang bukas na libro sa kanyang kandungan. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit bakas dito ang pagod ng buong araw. Ang kanyang paghinga ay malalim at marahan. Nakatayo lang si Ricardo sa dilim. Pinagmamasdan siya. Ang babaeng ito, na puno ng buhay at determinasyon sa umaga, ay mukhang napaka-vulnerable sa kanyang pagtulog. Isang simoy ng malamig na hangin mula sa nakaawang na bintana ang dumaan, at nakita niyang bahagyang nanginig si Leah. Hindi niya alam kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya. Hindi niya ito pinag-isipan. Ang kanyang mga paa ay kusa na lang gumalaw. Pumunta siya sa isang cabinet at kinuha ang isang malambot na cashmere blanket. Dahan-dahan, na parang gumagalaw sa isang panaginip, lumapit siya sa natutulog na si Leah. Maingat niyang iniladlad ang kumot at marahang ipinatong sa ibabaw nito. Inayos niya ito para takpan ang kanyang mga balikat. Habang ginagawa niya ito, isang hibla ng buhok ang nalaglag sa mukha ni Leah. Itinaas ni Ricardo ang kanyang kamay, balak itong alisin. Ngunit sa paggalaw na yon, ang dulo ng kanyang daliri ay dumaplis sa pisngi ni Leah. Mainit, malambot, isang kuryente ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na para siyang napaso. Namilog ang kanyang mga mata sa sarili niyang ginawa. Ano ito? Anong nangyayari sa kanya? Mabilis siyang tumalikod. Ang puso niya ay malakas na kumakabog sa kanyang dibdib. Hahakbang na sana siya paalis, palayo sa kakaibang pakiramdam na yon. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, sa dilim ng sala, dahan-dahang iminulat ni Leah ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang init ng kumot. Naramdaman niya ang pag-aalala.
Sa likod ng kilos na yon, naramdaman niya ang presensya ni Ricardo. At habang pinagmamasdan niya ang anino nitong papalayong naglalakad, isang maliit, lihim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa loob ng ilang linggo, natutunan ni Leah na ang kaligayahan ay may iba't ibang anyo. Minsan, ito ay ang pakiramdam ng maliliit na kamay ni Leo at Luis na humahawak sa kanya habang sila ay naglalakad sa hardin. Minsan, ito ay ang kislap sa kanilang mga mata kapag may bago siyang itinuturong tunog na mararamdaman. Ngayong hapon, ang kaligayahan ay may anyong isang kastilyo. Isang kastilyong gawa sa mga malalambot na unan mula sa sala, mga kumot na nagsisilbing pader, at 2 prinsipe na nagtatago sa loob. Mahuhuli ko kayo, sabi ni Leah sa sarili niyang sign language, isang halo ng mga opisyal na senyas at mga imbento nilang galaw na sila-sila lang ang nakakaintindi. Dahan-dahan siyang gumapang papasok sa kastilyo. Sa loob, naghihintay sina Leo at Luis. Ang kanilang mga muka ay puno ng pananabik. Nang mahuli sila ni Leah, sabay-sabay silang bumagsak sa malambot na sahig ng mga unan. Ang kanilang mga tahimik na halakhak ay yumayanig sa buong kuta. Sa sandaling iyon, habang yakap-yakap niya ang kambal, naramdaman ni Leah ang isang kapayapaang matagal na niyang hindi naramdaman. Ang bigat sa kanyang dibdib, ang bigat na daladala niya mula sa pagkamatay ni Bunso, ay tila bahagyang gumaan. Dito, sa piling ng mga batang ito, nakakahanap siya ng bagong simula. Ngunit ang lahat ng mainit at masayang sandali ay may katapusan. At ang katapusan ng sa kanila ay dumating sa anyo ni Beatriz de Villa. Oh, anong kaguluhan ito? Ang boses ni Beatriz, matamis ngunit may himig ng yelo, ay tumagos sa kanilang munting mundo. Agad na nawala ang mga ngiti ni Leo at Luis. Napaupo sila ng tuwid. Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng pag-iingat. Napabangon si Leah mula sa mga unan. Nakatayo si Beatriz sa pasukan ng sala. Nakapamaywang, ang kanyang perpektong kilay ay bahagyang nakaarko. Sa likod nito ay isang kasambahay na may dalang isang tray na may tsa at mainit na tubig. Good afternoon po, Ma'am Beatriz. Bati ni Leah, pinipilit ngumiti. Good afternoon. Sagot ni Beatriz, ang kanyang mga mata ay nilibot ang kastilyo na parabang ito ang pinakadiring bagay na nakita niya. Kinuha ninyo ang mga unan mula sa Italian sofa. Alam mo bang napakamahal ng mga yan? Bago pa man makasagot si Leah, kinuha ni Beatriz ang tray mula sa kasambahay. Ako na ang magdadala nito. You can go. May ngiting pilit, naglakad si Beatriz palapit sa kanila. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matinis na tunog sa sahig na kahoy. I just thought Ricardo might want some tea, pero mukhang busy kayo. Isang pakiramdam ng panganib ang biglang gumapang sa kalooban ni Leah. May mali sa mga ngiti ni Beatriz, may mali sa paraan nito ng pagtingin sa kanila. Habang papalapit si Beatriz sa kanilang kuta, bigla itong napatid. Isang maikling sigaw ang kumawala mula sa bibig nito. Ang tray ay lumipad sa ere, ang mga tasa ay nagbagsakan, at ang mainit na tubig mula sa pitzel ay tumapon, diretso sa direksyon ng mga bata. Walang pag-aalinlangan, walang segundo ng pag-iisip. Sumigaw si Leah, isang sigaw na walang tunog, at ibinagsak ang kanyang katawan sa ibabaw ni Leo at Luis. Ginawa ang kanyang likod na panangga. Naramdaman niya ang matinding init nang tumama ang ilang patak ng tubig sa kanyang balikat at likod. Napapikit siya sa sakit, ngunit mas hinigpitan niya ang yakap sa kambal na ngayon ay nanginginig sa takot sa ilalim niya. Oh my God, ang mga bata! Sigaw ni Beatriz, isang perpektong pag-arte ng pag-aalala. Kasabay ng sigaw na yon ang malalakas na yabag na pababa ng hagdanan. Si Don Ricardo. Ang nakita ni Ricardo ay isang eksena ng purong kaguluhan. Si Beatriz na nakahawak sa kanyang paa na parabang napilayan, isang basag na pitsel at mga tasa sa sahig, at si Leah
nakadapa sa ibabaw ng kanyang nanginginig na mga anak. Anong nangyari? Ang boses ni Ricardo ay isang kulog na yumanig sa buong sala. Agad na lumapit si Ricardo sa mga bata. Hinila palayo si Leah para suriin sila. Okay lang ba kayo? May tama ba sa inyo? Umiling-iling ang kambal. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot, nakaturo kay Beatrice. Hindi ko sinasadya, Ricardo. Umiiyak na sabi ni Beatrice, tinutulungan ang sariling tumayo. May unan sa daan. Nadulas ako. Itong babaeng to. Ang kalat nila. Muntik nang mapahamak ang mga bata dahil sa kapabayaan niya. Ang mga salitang kapabayaan at mapahamak ay tumusok sa puso ni Ricardo na parang mga punyal. Ang kanyang pinakamatinding takot. Ang bangungot na pilit niyang tinatakasan gabi-gabi. Ang namumuong paghanga sa kanyang mga mata para kay Leah ay biglang naglaho, napalitan ng dating lamig. Isang lamig na mas matindi pa kaysa dati. Lumapit si Beatrice kay Ricardo. Bumubulong na para bang ayaw iparinig kay Leah, pero sapat na para marinig niya. Tingnan mo, Ricardo, sabi nito. Ang boses ay puno ng pekeng awa. Ang isang taong may sariling pinagdadaanan ay hindi makakatulong sa iba. Hindi siya makakapag-focus. Baka lalo pa niyang ilagay sa panganib ang mga bata. Ang bawat salita ay isang dagok kay Leah. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang likod mula sa napasong balat, pero mas masakit ang pag-init ng kanyang mga mata. Gusto niyang magpaliwanag. Gusto niyang sabihing sinadya iyon. Pero paano? Paano niya lalabanan ang perpektong pag-arte ng isang babaeng Divilla? Tumingin si Ricardo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay madilim at puno ng hinala. Ang konting init na nagsimulang mamuo sa pagitan nila ay naging abo. Tinaas nito ang kanyang kamay, isang senyas para tumahimik kahit na wala namang nagsasalita. Pumunta ka sa opisina ko, utos ni Ricardo. Ang boses ay flat, walang emosyon at nakakatakot. Ngayon din. Ang opisina ni Don Ricardo ay parang hindi nagbabago. Malamig pa rin, tahimik at organisado. Ngunit para sa kanya, ang pakiramdam sa loob nito ay ganap na nag-iba. Kanina lang, ang mga monitor sa kanyang harapan ay pinagmumula ng isang lihim na kagalakan. Ngayon, ang mga ito ay tila mga bintana patungo sa kanyang pinakamalaking kabiguan. Nakatayo si Leah sa gitna ng silid. Ang kanyang mga braso ay nasa gilid. Ang kanyang ulo ay bahagyang nakayuko. Basa pa rin ang ilang bahagi ng kanyang damit. Nakikita ni Ricardo ang pamumula sa balat ng kanyang balikat kung saan ito natapunanan ng mainit na tubig. Pero ang sakit na yon ay hindi niya pinapansin. Ang tanging nangingibabaw sa kanya ay ang takot. Ang takot na muling mawala ang lahat. Ipaliwanag mo, sabi ni Ricardo. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Sir, hindi po. Nagsimulang magpaliwanag si Leah. Ang boses ay nanginginig. Hindi po aksidente yon. Si Ma'am Beatrice. Huwag mong isali si Beatrice dito, putol ni Ricardo. Mas matalim na ngayon ang kanyang tono. Ang tanong ko ay simple. Bakit may mga unan sa gitna ng sahig? Bakit hindi kayo nag-iingat? Naglalaro lang po kami, sir. Naglalaro? Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa bibig ni Ricardo. Miss Santos, ang trabaho mo dito ay alagaan ang mga anak ko, hindi para makipaglaro na parang bata. Ang trabaho mo ay siguraduhin ang kanilang kaligtasan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, tumunog ang cellphone ni Ricardo. Isang mensahe mula kay Beatrice. Ricardo, I had my assistant do a quick check on her. I think you need to see this. For the kids' safety. May kalakip itong isang file. Binuksan ito ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay mabilis na binasa ang mga dokumento sa loob. Isang police report. Isang article mula sa isang lokal na pahayagan sa probinsya. Mga litrato.
Ang lahat ay tungkol sa isang aksidente, isang batang lalaki, nalunod sa ilog. Ang pangalan, Manuel Santos. Palayaw, bunso. Ang kapatid ni Leah. Ang report ay nagsasabing si Leah ang kasama nito nung araw na yon. Siya ang nagpapabaya. Ang article ay naglalaman ng mga panayam sa ilang kapitbahay na nagsasabing si Leah ay tuliro at laging wala sa sarili. Pagkatapos ng insidente, ang lahat ay ipininta sa isang paraan para palabasin na si Leah ay hindi matatag. Isang panganib. Gumuho ang mundo ni Ricardo. Ang mga salita ni Beatrice ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang isang taong may sariling pinagdadaanan ay hindi makakatulong sa iba. Ang takot niya na pinalaki ng trahedya sa kanyang sariling nakaraan ay sumabog na parang isang bulkan. Ang lahat ng pagdududa ay naging katotohanan sa kanyang isipan. Itinapon niya ang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Ang screen ay nakaharap kay Leah. Ito ba ang dahilan, Miss Santos? Ito ba ang dahilan kung bakit ka nandito? Para takasan yan? Napatingin si Leah sa screen. Nakita niya ang litrato ng kanyang kapatid. Ang masayang mukha ni Bunso. At sa tabi nito, ang headline na sumira sa kanyang buhay. Ang lakas sa kanyang mga tuhod ay biglang nawala. Napahawak siya sa gilid ng upuan para hindi bumagsak. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Hindi po ganyan ang nangyari. Bulong niya, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula. Nang bumagsak, biglang bumalik sa kanyang alaala ang araw na yon. Ang sikat ng araw, ang tawanan nila ni Bunso habang naghahabulan sa tabi ng ilog. Ang isang saglit na paglingon niya. Isang saglit lang, at pagtingin niya ulit, wala na si Bunso. Ang kanyang pagsigaw na walang tunog, ang kanyang pagtakbo, ang kanyang pagtalon sa malamig na tubig. Huli na ang lahat. Sir, pakiusap. Pagmamakaawa ni Leah, ang kanyang boses ay basag na. Aksidente po yon. Walang may gusto. Mahal na mahal ko ang kapatid ko. Pero nangyari, sabi ni Ricardo, ang kanyang puso ay naging bato. Ang nakikita niya ngayon, sa harapan niya ay hindi na ang babaeng nagpangiti sa kanyang mga anak. Ang nakikita niya ay isang salamin ng kanyang sariling pagkukulang. Isang salamin ng kanyang sariling kabiguan na protektahan si Clarissa. Nangyari dahil sa kapabayaan. Hindi! Sigaw ni Leah, puno ng pighati. Sinisi ko ang sarili ko araw-araw, Sir Ricardo. Araw-araw kong dinadala ang sakit na yon. Kaya't gusto kong bumawi. Gusto kong alagaan ang mga anak ninyo. Gusto kong iligtas sila sa katahimikan na kinasadlakan din ng kapatid ko. Ang mga salitang iligtas ay tumama kay Ricardo na parang sampal. Iligtas? Ang kanyang boses ay bumaba, naging isang mapanganib na bulong. Hindi ko kailangan ng isang tagapagligtas na may sariling multo, Miss Santos. Tumayo siya. Ang kanyang anino ay bumalot kay Leah. Ang kanyang presensya ay naging isang pader na hindi kayang gibain. Hindi ko ipagkakatiwala ang mga anak ko sa isang taong hindi kayang protektahan ang sarili niyang kapatid. Ang bawat salita ay isang patalim na bumaon ng malalim sa puso ni Leah. Ang sakit ng kanyang paso ay wala-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Tinitigan ni Ricardo ang babaeng umiiyak sa kanyang harapan, ang babaeng nagdala ng bahaghari sa kanyang kulay abong mundo. At ngayon ay ang personifikasyon ng kanyang pinakamatinding takot. At sa isang iglap, nanalo ang takot. Umalis ka na, sabi niya. Ang boses ay kasing lamig ng puntod. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na sa pamamahay na ito, ngayon din. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ni Leah ang lumang backpack. Isang linggo lang siya rito, ngunit tila 1,000 taon na ang lumipas. Ang bawat sulok ng silid na ito, bawat munting bagay ay may kwento. Ang mga larawan sa dingding,
na hindi niya tinitingnan noon, ngayon ay tila may sinasabi. Ngunit ang pinakamasakit ay ang mga nakapatong sa mesa. Isang Crayola na drawing ng dalawang stick figures na magkahawak kamay sa ilalim ng isang ngiting araw, gawa ni Leo. Sa tabi nito, isang makinis na puting bato, regalong mula kay Luis kaninang umaga. Ang mga munting alaala ng pag-asa. Humahagulgol si Leah habang isinasara ang kanyang backpack. Ang kanyang lalamunan ay masakit. Ang kanyang dibdib ay parang dinudurog. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha at hinayaan ang lahat ng sakit na lumabas. Naramdaman niya ang matinding pighati para sa sarili niyang nakaraan, para sa mga bata na iiwan niya ang baba niya, at para sa pag-asang nagsimulang sumibol sa kanyang puso na ngayon ay wasak na wasak. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Kailangan umalis na. Ako. Kinuha niya mula sa kanyang backpack ang dalawang munting manika na gawa sa retasong tela. Ginawa niya ang mga ito noong isang gabi habang hindi siya makatulog. Isang maliit na Leo at isang maliit na Luis. Bawat isa ay may sariling kakaibang detalye. Ito ang kanyang huling paalam. Dahan-dahan, na parang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay, naglakad siya patungo sa silid ng kambal. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Sumilip siya sa loob. Mahimbing na natutulog ang dalawang bata. Magkatabi sa isang malaking kama, ang kanilang mga mukha ay payapa at inosente. Ang mga anghel na walang kamalay-malay sa bagyong nagaganap sa labas ng kanilang silid. Pumasok si Leah. Ang kanyang mga paa ay halos walang tunog sa makapal na karpet. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Pinagmasdan niya ang mga mukha nila, ang mahahabang pilik mata ni Leo na nagtatago ng mga pangarap, ang maliit na nunal sa pisngi ni Luis na nagpapakita ng kakaibang personalidad. Mga detalye na nakabisado na niya. Hinaplos niya ang buhok ni Leo, napakagaan ng kanyang kamay na parang isang bulak. Pagkatapos ay ang kay Luis, isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa unan. Ilang pulgada lang mula sa mukha ni Luis. Mabilis niya itong pinunasan. Maingat niyang inilagay ang isang manika sa tabi ng unan ni Leo at ang isa naman ay sa tabi ni Luis. Paalam! Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Magpapakabait kayo. Hinalikan niya ang noo ng bawat isa. Isang halik na puno ng lahat ng pagmamahal, pagsisisi, at sakit na nararamdaman niya. Sa bawat halik, naramdaman niya na tila tinatanggal ang bahagi ng kanyang kaluluwa. Pagkatapos ay tumayo siya at, nang hindi na muling lumilingon, tahimik na lumabas ng silid. Habang bitbit niya ang kanyang bag at naglalakad sa malawak na pasilyo, ang bawat sulok ng mansyon ay tila nagpapaalam sa kanya. Ang sala, kung saan sila nagtayo ng kastilyo ng unan. Ang hardin, kung saan sila unang sumayaw. Ang hapagkainan, kung saan sila unang nagsalo-salo. Ang bawat alaala ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Nang makarating siya sa malaking pinto, walang sino mang naghatid sa kanya. Walang manang Flora, walang Don Ricardo, tanging ang nakakabinging katahimikan. Paglabas niya ng pinto, ang lamig ng gabi ay sumalubong sa kanya. At kasabay ng pagsara ng pinto sa kanyang likuran, bumalik ang katahimikan sa loob ng Mansyon de Villa. Ngunit iba na ang katahimikan ngayon. Kung dati ay mabigat ito, ngayon ay nakakamatay. Ang bahagyang kislap ng buhay na dinala ni Leah ay ganap ng naglaho na para bang isang kandilang biglang hinipan. Sa itaas, sa silid ng kambal, nagising si Leo. May naramdaman siyang kakaiba, isang pagkawala. Umupo siya at nakita ang manika sa tabi ng kanyang unan. Kinuha niya ito. Tiningnan niya ang paligid. Walang Leah. Ginising niya si Luis. Itinuro niya ang manika at pagkatapos ay ang pinto. Pareho silang bumangon. Magkaahawak kamay, hinanap nila si Leah sa bawat sulok ng kanilang silid. Sa banyo, sa ilalim ng kama, wala. Nagsimula silang magpanik.
Ang kanilang mga mata ay nanlalaki, ang kanilang paghinga ay bumibilis. Lumabas sila ng silid at tumakbo sa pasilyo. Ang kanilang maliliit na paa ay lumilikha ng nagmamadaling yabag. Lia! Lia! Ang mga pangalan ay nabubuo sa kanilang isipan, ngunit walang tunog na lumalabas sa kanilang mga bibig. Narating nila ang silid ni Lia. Bukas ang pinto. Walang laman ang aparador. Walang gamit sa ibabaw ng kama. Maliban sa drawing ni Leo at sa bato ni Luis, alam na nila. Umalis na siya. Isang emosyong hindi pa nila naramdaman noon ang biglang sumabog sa loob nila. Hindi lungkot. Galit. Nagsimulang maghabulan sina Leo at Luis sa silid. Itinapon ang mga unan sa sahig. Ibinagsak ang mga laruan at pinunit ang mga papel na pwedeng punitin. Ang katahimikan ng mansyon ay nabasag ng mga tunog ng pagbagsak at pagwasak. Sa kanyang opisina, nagulat si Ricardo nang marinig ang mga kakaibang ingay. Agad niyang binuksan ang mga monitor. At ang nakita niya ay halos ikabaliw niya. Ang silid ng kambal ay isang gulo. Sina Leo at Luis, namumula ang mga mukha. Ang mga luha ay umaagos sa kanilang mga pisngi. Ay sumisigaw. Isang tahimik na sigaw ng galit at pighati. Sinasabunutan nila ang kanilang mga buhok. Sinasapak ang dingding at winawasak ang lahat ng makita nila. Bumaba si Ricardo sa hagdan. Nang makita niya ang mga bata, sinubukan niyang lapitan sila, yakapin. Ngunit itinulak nila siya. Sumigaw sila sa kanya gamit ang kanilang mga mata. Sa gitna ng kaguluhan, niyakap ni Luis ang drawing ni Lia. Tiningnan niya si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng oprobyo. Dahan-dahan, itinuro niya ang kanyang maliit na kamay kay Ricardo. At pagkatapos, ginamit niya ang isang galaw na Lia lang ang nagturo sa kanya. Ang senyas para sa umalis ka. Umalis ka. Nararamdaman ni Ricardo na parang may matatalim na ngipin na kumagat sa kanyang puso. Ang kanyang mga anak na kanyang pinoprotektahan ay nagtataboy sa kanya. Ang katahimikan na pinili niya ay bumalik. Ngunit ngayon, ito ay puno ng ingay, ng pagkabigo at galit. Ito ang tunog ng pagkawala. Ang sigaw na walang tunog ng kanyang mga anak. Ang galit sa kanilang mga mata. Ang pagtaboy ni Luis. Ang simpleng galaw ng kamay na natutunan mula kay Lia na nagpapatalsik sa kanya mula sa mundo ng kanyang sariling mga anak. Ang mga imaheng iyon ay parang mga nakabaon na shards ng salamin sa puso ni Ricardo. Kinabukasan, ang Mansyon de Villa ay hindi na lamang tahimik. Ito ay patay. Ang mga pasilyo ay walang buhay. Ang hardin ay malamig. Ang playroom na puno ng kaguluhan kagabi ay muling naayos, ngunit ang ayos na yon ay mas nakakapanindig balahibo kaysa sa pagkasira. Sinubukan ni Ricardo na lapitan ang kambal. Maaga pa lang, sinilip niya ang kanilang silid. Tulog pa sila. Ngunit nang magising sila at makita siya, agad silang umiwas. Hindi sila kumain ng almusal. Hindi sila naglaro. Tahimik silang umupo sa kanilang kwarto. Magkatabi, ang kanilang mga mata ay nakatingin lang sa kawalan. Parang bumalik sila sa dati. Hindi. Mas malala pa. Dahil ngayon, alam na nilang mayroong ibang buhay. Isang buhay na kinuha sa kanila. Papa. Ito ang huling salita na kailanman sinabi ni Luis bago ang aksidente. Papa, listen. At hindi niya narinig. Nilibot ni Ricardo ang mansyon. Pumunta siya sa hardin, sa lugar kung saan sumayaw si Lia. Ang damuhan ay bakas pa rin ng kanilang munting laro. Isinara niya ang kanyang mga mata. Pilit niyang inaalala ang tunog ng halakhak ni Lia, ang tahimik na kagalakan ng kanyang mga anak. Wala. Wala na. Ang lahat ay nawala. Ang katahimikan na matagal niyang kinapitan, na akala niya ay proteksyon, ngayon ay isang nakakatakot na kulungan. Isang kulungan na siya mismo ang gumawa para sa kanyang mga anak. Hindi na niya kayang manatili sa ganitong estado.
Ang kanyang mga anak ay nagdurusa at siya ang dahilan. Umupo si Ricardo sa kanyang opisina. Bumalik ang kanyang tingin sa cellphone sa mga dokumentong ipinadala ni Beatrice. Binasa niya itong muli. Maingat, malalim, at doon niya nakita ang mga butas. Ang police report ay may petsa na ilang taon na ang nakakaraan. Ngunit ang impormasyon tungkol sa pagiging iresponsable ni Leah ay tila labis. Ang mga testimonya ng mga kapitbahay ay tila may iisang tema, isang tema ng panghuhusga, isang matinding hinala, ang unti-unting namuo sa kanyang isipan, ang pagdududa. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi niya tinawagan si Beatrice. Tinawagan niya ang kanyang personal na investigador. Gusto kong suriin mo ang lahat ng impormasyon tungkol kay Leah Santos. Sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at may awtoridad. Bawat detalye, lalo na ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid, gusto ko ng katotohanan, ang buong katotohanan. Habang naghihintay siya ng balita mula sa investigador, ang isip ni Ricardo ay bumalik sa isang lugar na matagal na niyang nilayuan, ang lumang working studio ni Clarissa. Pagkatapos ng aksidente, ipinagbawal niya ang sinuman na pumasok doon. Ito ang lugar kung saan si Clarissa ay gumagawa ng kanyang mga sining, nagbabasa at nagpaplano. Ito ang lugar kung saan sila huling nag-away. Naglakad siya patungo sa silid. Ang hangin sa loob ay makapal, amoy alikabok at lumang papel. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa mga painting na hindi natapos, sa mga librong nakakalat sa lamesa. Naghahanap siya ng kahit anong senyales, kahit anong dahilan. Bigla, nahagip ng kanyang tingin ang isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng isang tumpok ng mga drawing. Isang kahon na gawa sa kahoy, may lumang padlock, naalala niya. Ito ang kahon kung saan itinatago ni Clarissa ang kanyang mga personal na bagay. Ang kanyang mga lihim. Walang pag-aalinlangan. Kinuha ni Ricardo ang susi na lagi niyang suot sa kanyang kwintas. Isang munting susi na ibinigay ni Clarissa sa kanya. Sinasabing, ito ang susi sa lahat ng aking lihim. Noon, nagtawanan sila. Ngayon, ang mga salitang yon ay tumatak sa kanyang puso. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, kasama ng ilang litrato at lumang sulat, ay isang makapal na notebook. Ang diary ni Clarissa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang unang pahina. Ang pamilyar na sulat kamay ni Clarissa ay bumungad sa kanya. Ang mga unang pahina ay puno ng masayang alaala. Ang kanilang kasal, ang kapanganakan ng kambal, ang kanilang mga pangarap. Pero habang binabasa niya ang mga pahina, ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala. Ang petsa sa bawat pahina ay palapit ng palapit sa araw ng aksidente. Ang tono ng diary ay nagbago. Naging malungkot, nag-aalala. November 12, 20XX. May kailangan akong sabihin kay Ricardo. Isang sikretong magbabago sa lahat. Natatatakot ako. Ang dilim ng gabi ay hindi nakapagpahinto kay Ricardo. Pinagmamasdan niya ang mga pahina ng diary ni Clarissa. Ang bawat salita ay parang isang susi na nagbubukas ng pintuan sa kanyang nakaraan. Isang nakaraan na akala niya ay alam na niya. Ang huling entry. November 15, 20XX. Kinausap ko ang doktor. Walang pag-asa. Lumalala ang sakit ko. Hindi ko pwedeng ipaalam kay Ricardo. Hindi ko pwedeng hayaan siyang makita akong ganito. Ang mga bata, mas masakit para sa kanila. Mas mabuting umalis ako. Kailangan kong lumayo para hindi nila ako makitang unti-unting namamatay. Patawarin mo ako, Ricardo. Mahal na mahal kita. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang binasa ni Ricardo. Naramdaman niya ang bawat titik, ang bawat damdamin. Ang kanyang mundo ay gumuho sa ikalawang pagkakataon. Ang kanilang huling away, ang kanyang galit, ang kanyang pagsisisi. Ang lahat ay nagbago.
Hindi ito tungkol sa kanyang galit. Ito ay tungkol sa kanyang pagmamahal. Ang pagmamahal ni Clarissa na mas piniling magsakripisyo kaysa saktan siya at ang mga bata. Ang mga luhang umaagos sa kanyang mga mata ay hindi na para sa galit, kundi para sa sakit. Isang mas malalim na sakit. Ang sakit ng hindi pag-unawa. Ang sakit ng hindi pagiging sapat para manatili si Clarissa. Kasabay ng kanyang pagguho, tumunog ang kanyang telepono. Ang kanyang imbestigador. "Sir, may update po ako tungkol kay Miss Leah Santos," sabi ng boses sa kabilang linya. "Ang impormasyon na nakuha ninyo tungkol sa kapatid niya. Manipis po ang ebidensya, ang ilang testimonya, parang scripted. Nakuha ko po ang bank records ni Miss Beatrice de Villa. May malalaking halaga po na nailipat sa bank account ng ilang kapitbahay doon. Ilang linggo bago lumabas ang article." Napakapit si Ricardo sa kanyang lamesa. Ang hinala ay naging katotohanan. Ang pagdududa ay naging katiyakan. Si Beatrice, ang mapagkunwaring pagmamalasakit nito, ang kanyang matamis na ngiti, ang kanyang lihim na pagnanais na palitan si Clarissa, isang matinding galit, malalim at mapanganib, ang bumalot kay Ricardo. Isang galit na matagal na niyang hindi naramdaman. Pero ngayon, ito ay may pinagmulan. Tinawagan niya ang kanyang sekretarya. "Tawagan mo si Beatrice de Villa. Sabihin mo, kailangan ko siyang makausap. Ngayon din, mahalaga." Hindi nagtagal. Dumating si Beatrice sa mansyon. Ang kanyang mukha ay puno ng matamis na pag-aalala. Akala niya ay naiwala niya si Leah. At ngayon ay siya na ang magiging reyna. "Ricardo, anong nangyari?" Sabi ni Beatrice, ang kanyang boses ay tila nag-aalala. "Sabi ng sekretary mo, mahalaga raw. Tungkol ba ito sa yaya? Sana hindi na niya kayo ginugulo." Nakatayo si Ricardo sa gitna ng kanyang opisina. Sa kanyang likuran, ang mga monitor ay nakapatay. Ngayon, ang tanging niyang focus ay ang babaeng nasa kanyang harapan. "Beatrice," sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay kalmado ng sobra, na nagpapakita ng isang malalim na galit na nakatago sa ilalim. "May nahanap ako." Inilapag niya sa lamesa ang diary ni Clarissa. Pagkatapos ay inilapag niya ang bank statements ni Beatrice, kasama ang report ng investigador tungkol sa mga pekeng testimonya. Namutla si Beatrice. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat sa mga dokumento. Ang kanyang nangiti ay biglang natunaw. Anong ibig sabihin nito, Ricardo?" Pagmamaang-maangan niya. "Alam ko ang lahat, Beatrice," sabi ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay matalim na parang punyal. "Alam kong sinadya mo ang lahat. Ang aksidente ng kapatid ni Leah, ang mga balita, ang pagtaboy ko sa kanya." "Hindi! Nagkakamali ka, Ricardo!" Sigaw ni Beatrice, ang kanyang boses ay naging garalgal. "Ginawa ko lang yon para sa'yo. Para sa mga bata. Ayokong may maninira sa pamilya natin. Ako ang nararapat na mag-alaga sa kanila. Ako ang pamilya." "Hindi!" putol ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. "Ikaw ang sumira sa pamilya. Ikaw ang nagpuno ng lason sa buhay namin. Hindi mo kayang mahalin si Clarissa tulad ng pagmamahal niya sa'yo. Hindi mo kayang tanggapin ang kaligayahan niya, kaya ginusto mong sirain ang sa amin." Umiyak si Beatrice, ngunit walang bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Tanging galit at pagkatalo. "Mahal kita, Ricardo. Gusto kong bumuo tayo ng pamilya." "Hindi mo mahal si Clarissa, at hindi mo ako mahal. Mahal mo lang ang ideya ng kung anong meron ako," sagot ni Ricardo. Ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. "Umalis ka. Ngayon din. At huwag ka nang babalik sa mansyon na ito. Kailanman." Nang umalis si Beatrice, ang katahimikan ay bumalik sa opisina. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay iba. Ito ay hindi na nakakakulong. Ito ay maluwag. Pero ang kanyang puso ay puno ng isang mas malaking sakit.
Ang sakit ng kanyang pagkakamali. Ang sakit ng pagtaboy niya sa isang taong nagdala ng liwanag sa kanyang buhay. Tumayo si Ricardo. Tiningnan niya ang mga monitor, ang mga bakanting silid, ang tahimik na hardin. Wala na ang mga bata. Dinala ni Manang Flora sa kanilang silid. Kinuha niya ang kanyang jacket. Narinig niya ang malakas na pagbuhos ng ulan sa labas. Isang bagyo ang papalapit. Lia, bulong niya. Kailangan kitang makita. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Walang panahon para mag-isip. Walang panahon para magduda. Isang bagay lang ang alam niya. Kailangan niyang hanapin si Lia. Kailangan niyang ituwid ang kanyang pagkakamali. Kailangan niyang sabihin ang katotohanan. Lumabas siya ng mansyon at sumakay sa kanyang kotse. Binuksan niya ang makina. Lumabas siya ng gate. Ang malakas na ulan ay humahampas sa windshield. Hindi na ulit kita pakakawalan, Lia, sabi niya sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kalsada. Hindi na ulit. Matapos ang halos 2 oras na pagmamaneho sa gitna ng malakas na ulan, gamit ang address na ibinigay ng kanyang investigador, natunto ni Ricardo ang isang liblib na bayan. At sa dulo ng isang maputik na kalsada, sa gitna ng kadiliman, nakita niya ang isang maliit at lumang bahay na may bahagyang liwanag na nagmumula sa bintana. Narating niya ito. Pinatay niya ang makina ng kotse. Huminto ang lahat ng tunog maliban sa pagpatak ng ulan. Sa maliit na beranda ng bahay, nakita niya ito. Si Lia. Nakaupo ito sa isang lumang upuan. May isang bata sa kanyang kandungan. Isang batang lalaki, maliit at payat, na tila natutulog. Marahang hinahaplos ni Lia ang likod ng bata. At ang kanyang mga kamay ay gumagalaw. Nagsisenyas. Kinakantahan niya ang bata sa sarili nilang tahimik na wika. Isang awit na hindi naririnig, kundi nararamdaman. Nagmamasid si Ricardo mula sa kanyang kotse. Ang kanyang puso ay kumirot at pagkatapos umangat ang tingin ni Lia. Naramdaman niya ang presensya niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at pag-iingat. Ang mga mata ni Ricardo ay puno ng pagmamakaawa, pagsisisi at isang bagong uri ng pag-asa. Ang malakas na tunog ng pagbuhos ng ulan ang tanging maririnig. Nakaupo si Lia sa maliit na beranda. May isang bata sa kanyang kandungan, tahimik na nagsi-sign language. Ang kanyang mundo ay payapa, kahit na ang puso niya ay mayroong malalim na marka ng sakit. Ngunit ang katahimikan na yon ay nabasag ng maramdaman niya ang presensya sa dilim. Inangat niya ang kanyang tingin. Sa ilalim ng payong, nakita niya si Don Ricardo de Villa. Ang kanyang mukha ay basang-basa, hindi lamang sa ulan, kundi sa isang bagay na tila luha. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagsisisi. Binitawan niya ang bata sa kanyang kandungan, dahan-dahang inilapag sa sahig. Tumayo si Lia. Ang kanyang mukha ay blanko. Ngunit ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nag-iingat siya. Pagkatapos ng lahat, siya ang nagtaboy sa kanya. Hindi nagsalita si Ricardo. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Ang kanyang mga salita ay tila walang saysay sa gitna ng lahat ng kanyang pagkukulang. Sa halip, kinuha niya mula sa kanyang jacket ang isang lumang leather-bound notebook. Ang diary ni Clarissa. Inabot niya ito kay Lia. "Basahin mo," sabi niya. Ang kanyang boses ay garalgal. Kinuha ni Lia ang diary. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa ilalim ng mahinang ilaw mula sa bintana, binuksan niya ito. Binasa niya ang bawat entry, ang mga masayang alaala, ang mga takot, ang diagnosis, ang desisyon ni Clarissa na umalis. Ang kanyang mga luha ay muling umagos. Ngunit ngayon, ang mga luha ay hindi na para sa kanyang sarili. Ito ay para kay Clarissa. Para sa isang babaeng nagmahal ng labis kaya handang magsakripisyo. Para sa isang babaeng nagdala ng ganitong pasanin ng mag-isa.
Ang mga tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya tungkol sa nangyari kay Clarissa ay unti-unting nasagot. Ang kanyang paghuhusga kay Ricardo ay unti-unting nawala. Napalitan ng isang malalim na pag-unawa at pakikiramay. Nang matapos niyang basahin ang diary, tumingin siya kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkaawa. "Patawad," sabi ni Leah. Ang boses ay basag. Para sa kanya. Umiling si Ricardo. "Ako ang humihingi ng tawad. Para sa lahat. Sa pagdududa ko sa'yo. Sa pagpapaalis ko sa'yo." Hinawakan niya ang kanyang kamay. Hindi sa paraan ng isang amo, kundi sa paraan ng isang taong nangangailangan. "Leah," sabi niya. Ngunit alam niyang hindi sapat ang mga salita. Bigla, itinaas niya ang kanyang kamay. Sinimulan niya ang isang serye ng mga galaw na pamilyar kay Leah. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng awkward, hindi perpekto, pero bawat senyas ay puno ng sinseridad. Unang senyas, patawad. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa mga mata ni Leah na para bang nagmamakaawa. Ikalawang senyas, mahal. Isang pagkabigla ang bumalot kay Leah. Nakita niya ang pag-aaral, ang pagsisikap, at ang huling senyas, kailangan kita. Ang kanyang mga kamay ay huminto. Ang kanyang puso ay nasa kanyang mga mata. "Ako at ang mga anak ko, kailangan ka namin, Leah." Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Leah sa paligid ng kanyang sarili. Ang pagdududa, ang takot, ang sakit, ang pagkilos ni Ricardo, ang kanyang pagsisikap, ang kanyang pagtanggap sa sariling kahinaan. Ito ang lalaking nagtaboy sa kanya. Ngunit ito rin ang lalaking nagmamakaawa sa kanya. Ang lalaking handang matuto ng isang bagong wika para lang makapag-usap. Naalala niya ang kanyang kapatid. Ang pangako niya sa sarili na ililigtas ang mga batang katulad niya. At sa mga mata ni Ricardo, nakita niya ang isang ama na handang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Isang ama na handang baguhin ang kanyang sarili. "Sir Ricardo," sabi ni Leah, ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. "Ang mga bata, kailangan nila ako." Napangiti si Ricardo, isang ngiting punong-puno ng pag-asa. "Kaya bumalik ka na sa amin, Leah," sabi niya. At sa pagkakataong ito, hindi na yon utos. Ito ay isang pagmamakaawa. "Bumalik ka na sa bahay. Bumalik ka na sa aming pamilya." Tumango si Leah. "Babalik po ako." Isang mainit na yakap ang isinukli ni Ricardo. Ang kanyang mga bisig ay mahigpit na nakapulupot sa kanya, na para bang ayaw na siyang pakawalan. Lumipas ang ilang buwan. Ang Mansyon de Villa ay hindi na isang bahay na binihag ng katahimikan. Ito ay isang bahay na puno ng buhay. Sa hardin, na ngayon ay napuno na ng makukulay na bulaklak at huni ng ibon, nandoon sila. Si Don Ricardo, si Leah, si Leo at si Luis. Hindi na sila nakaupo ng tahimik sa duyan. Tumatakbo sina Leo at Luis sa damuhan. Hinahabol ang isang malaking lobo. Ang kanilang mga tahimik na halakhak ay sumasayaw sa hangin. Nakatayo si Ricardo sa tabi ni Leah, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay nito. Ngayon, hindi na awkward ang kanyang mga galaw. Ang kanyang mga kamay ay sanay na sa paggamit ng sign language. Nakikipag-usap siya sa kambal, nagkukwento. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng mabilis at puno ng ekspresyon. Gumagawa ng mga hugis at galaw na nagpapahayag ng mga salita. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Nagbabasa siya ng isang libro, ngunit hindi sa paraan ng isang nagbabasa. Nagkukwento siya. At sa kanyang tabi, nakaupo sina Leo at Luis. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa kanyang mga kamay. Nakangiti, na para bang naririnig nila ang bawat salita. Nakangiti si Leah. Nakasandal siya sa balikat ni Ricardo. Ang kanyang ulo ay nakapatong sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang tibok ng puso nito. Isang malakas, payapang tibok, ang ritmo ng isang pamilya.
Mula sa mga luha at sakit, mula sa katahimikan at kawalan, isang bagong pamilya ang nabuo. Isang pamilya na hindi tinukoy ng nakaraan, kundi ng pagmamahalan sa kasalukuyan. Isang pamilya na hindi kailangan ng boses para makapag-usap dahil ang tunay na pag-ibig ay may sariling wika, ang wika ng puso. At dito nagtatapos ang kwento ni na Ricardo at Leah, isang paglalakbay na binihisan ng pag-asa at pagmamahal. Sa lahat ng aming minamahal na tagapakinig, isang taos-pusong salamat sa inyong pagtangkilik at pagbibigay oras sa kwentong ito. Ang bawat tugon at bawat sandali ng inyong pakikinig ay nagbibigay buhay sa bawat pahina, sa bawat karakter. Bilang manunulat, bawat salita, bawat emosyon ay nagmula sa puso. May mga gabing pinagpuyatan, may mga sandaling napangiti, at higit sa lahat, may mga pagkakataong naramdaman ko rin ang sakit ng mga karakter. Ito ay isang paglalakbay hindi lamang para sa kanila, kundi para na rin sa akin. Ang kwento ni na Ricardo at Leah ay paalala na kahit gaano kalalim ang sugat ng nakaraan at gaano man kahirap ang daan patungo sa pagpapatawad, laging may pag-asa. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa salita, kundi sa pag-unawa, pagtanggap, at ang kakayahang makinig kahit sa mga tunog na hindi naririnig ng tenga. Ang pamilya ay hindi lamang dugong buo, kundi mga pusong nagmamahalan at nagtutulungan. Umaasa kami na ang kwentong ito ay nag-iwan ng marka sa inyong mga puso at naway maging inspirasyon ito upang masyakapin ang pag-ibig sa lahat ng anyo nito. Ibahagi ninyo sa amin ang inyong mga saloobin, ang inyong mga kuro-kuro. Ano ang pinakamahalagang aral na nakuha ninyo sa paglalakbay na ito?